kaning. Amen. Amen. Ako man po, mag-slide na ako ng patutuo yung seminar na nangyari nung nakaraan, 5 days. Napakahirap po para tanggapin sa amin yun, yung 5 days na 5 araw na uupo ka lang makikinig na salita ng Diyos sa seminar. Kung sa ipapalagay mo sa akin na busy ako, marami akong trabaho, ulitin-ulit yung mensahe, yung patutuo kahapon. Busy ako, marami kaming trabaho, marami kaming alalahanin sa buhay. Magang-maga pag hindi pa ako nagkakape, nag-iisip na ako pupunta sa bukid. Pagkatapos, magbibiyahe. At hindi pa yun ang trabaho namin. Magdi-deliver kami ng gulay sa bayan, Aminawin, sa Bulsaan, sa Palengke. Magdi-deliver kami ng gulay sa Rizal. Hindi pa yun yung trabaho ko sa maghapon. Pagdating ng bahay, hindi ibig sabihin nun, mahinga ako. Magwi-welding pa ako. Maghapon hanggang gabi, magwi-welding ako doon. Pero wala akong natapos. Wala akong nagawa. Pag nag-invite si Pastor ng seminar, lagi kong iniisip yung trabaho. Alam mo kung bakit? Nagpamilya ako, nang itinatak ko sa utak ko, sayang yung bawat oras. Sayang yung bawat peso. Dahil sabi ko nga, sa patuto ko, mahirap, nanggaling ako buhay na mahirap. Yung piso gusto kong maramdaman ng mga anak ko na mahalaga. Sabi ko, sayang yung araw, 5 araw. Kwentahin mo, Martes, Merkules, Biyernes, Biyernes, Sabado na tapos. Linggo ngayon. 6 na araw. 6 na araw pa hilay, kain ng trabaho. Wala kita. Wala kita. Dato yung mag-invite, yun lagi-lagi, yun talagang sagabal para sa amin. Napakahirap i-schedule yung pag-invite sa mga seminar. Unang-una, dahil matagal na ako umabot sa seminar, bata pa ako. Pero bago dumating yung seminar, 1 linggo, nag-isip talaga ako, iulitin ko na naman to. 1 linggo, gabi, hindi ako makatulog. Atin ba ako o hindi? Tinatanong ko sa sarili ko. Atin ba kami mag-asawa o hindi? Pero naka-schedule kami mag-asawa, magra-rides kami sa Undun. Magmumotor lang. Yabang, no? Sa seminar, hindi ako willing halos na mag-attend. Pero pag nag-schedule ng rides yung misis ko, rides tayo, Mindoro loop tayo. Ayoko lang kung naikot niya yung buong Mindoro. Yabang ko. Naikot kami mag-asawa yung buong Mindoro, Abra, Kalapan. Kasama pamilya ko, yung mga anak namin, pamangkin ko, kasama namin, buong pamilya kami. Nagmotor kami, ikot yung buong Mindoro. Tawid sa mga ilog. Nag-schedule kami ng araw. Alas 3 ng daling araw, gumising, tumakbo kami. Pero yung seminar, alas 5 kami na. Kasama sa loob, no? Kasama yung brother ko doon, nagsasalita sa harap, pero hindi rin pala totoo. Totoo po yun, namin ko po yun. Makasalanan po ako. Kaya kong ibigay yung panahon ko doon sa mga rides namin. Kung saan kami nakakarating. Magmumotor lang kami, natumba ko dyan sa Abra. Kung may kwento kayo ng pagka-slide, ako natumba sa Abra. Sa bundok sa pababa, natumba ko dyan. Baba ba naman? Pababa yun eh, malapit talaga yun eh. Ito yung mga dito, yung mga padyat dito. Ay, ibigay mo na yung galing mo hanggang doon sa may Puerto Galera. Yung Puerto Galera, pinakamahirap na rides. Hindi ko yun eh, hanggang tapos packet ko. At kwento lang yan para malibang na kayo, para naman di kayo antukin. Tatoy pag si Pastor na ako mabili sa'yo, wala mga membro, halos 5 lang kami. Salamat sa Panginoon, pagtyagaan nyo na ako ngayon, burnout naman. Mamaya natin tuloy yung patutulo. Pero salamat sa Panginoon, dadakatin kami ng seminar, na-refresh yung puso ko bilang isang Kristiyano. Amen. Na hindi ko man may pangako, susunod ng mga seminar makatin kami. Dahil sabihin ko sa inyo, busy talaga kami. Busy talaga ako. Sabi ko na, busy. Tapos pagdating ko, paghatid ko kila sister, paghatid ko dito, unas pa rin, so yung mga nag-ispo yung puso ko. Nandun ako, nag-ispo talaga ako. Dahil halos yung mga araw kami, hindi nakakapasok ulit. Sincere kasi ako, opportunity not once, bilang isang Kristyano. Kung anong oportunidad na ibigay mo sa akin, siguro ko yan, sasamantalayin ko yan hanggang sa maging mayaman ako. Hindi ako yung tao, tipo ng tao na mag-arawan ngayon, kumita ng 1,000. Pahinga mo na. 1,000 akong buhay. Hindi ako ganun. Pag kumita ako 1,000, iba budget ko yun. Dapat kumita ako ng higit sa 1,000 para buong isang taon ko. Safe, buong pamilya. At ako yung tatay na takot magutuman yung pamilya.
Iwalay mo lang pera kasi importante may pagkain. Oo. Dahil sa motibo ko na bilang tatay, na gano'n ang puso ko, na hindi, takot ako magutuman ng pamilya ko, pati mga anak ko, hinubog ko sa pagiging masipag na Kristyano. Trabaho, 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 trabaho. Anak buhay ng anak buhay. Hindi nagsawa sa paghahanap ng pagkakitaan kung paano kumita ng pera. Pati mga anak ko, ganun din ang trabaho. Alam mo ang feedback. Sa sobrang dami ng trabaho, hindi na halos yung mga anak ko, halos hindi na makasimba. Yung isang anak ko, hindi halos makasimba. Hindi nagpapaabang, diablo sa likod niya, may sakit ka naman ngayon. Kaya biro-biro ko lang, pero pray mo may na. Pero yung isang anak ko na panganay dumating, magkasimba daw. Pero pagdating niya ngayon, magsimba, alis din kagad, pasok sa trabaho. Sa renta ko magtrabaho. Pero blessed ako sa mga anak ko panganay. Dahil may deserve pa rin sa puso niya na yung paglilingkod sa Panginoon. Yung pinalaki ko silang pagdating ng linggo kailangan mo magkaroon ng desire. Yung unang oras mo sa umaga, magkaroon ka ng desire ng magsimba. Bilang tatay, palakihin mo yung pamilya mo sa ganun. Ako nga, ito may susunod pa akong henerasyon na akay sa simbahan. Yung mga apo yun. Kailangan makakay sa simbahan yun. Tapos ako sa mga anak ko yung mga apo naman ngayon. Yung sanggol, kung hindi lang ako magbibisahin ngayon, yung sanggol, bitinunod namin dito para makapasimba lang. Alam mo kung bakit? Pag yung bata hindi natuto sa simbahan, pag malaki-laki na ganyan mo nadali sa simbahan, takbo na takbo yan, ikot na ikot. Hindi ko na maintindihan, ba't ikaw matanda, gamitin ng diablo, hindi ka makapagiling sa salita ng Panginoon. Sobrang ingay ng bata. Pero yung mga anak ko, mula sanggol pa lang kasama sa simbahan, maliit na bata pa, nakaupo lang yan dyan, nakikinig lang yan. Hanggang sa lumaki, nakikinig lang yan, yung mga anak ko. Yun nakita kong kaibahan. Pero hindi ako magaling. Ayaw ko magaling-magalingan. Salamat sa Panginoon, lumaki sila na kita ko sa Panginoon. Pero gusto ko maging matagumpay din. Maliban sa mga unang nakikinig, gusto ko unang maging matagumpay muna yung pamilya ko. Amen. Dahil si Brother Dudong, bago kayo. So umaga ito, nais ko kayong anyayahan, mabukas ng inyong magandang nakasulatan. Medyo mahaba ito ang aking text na ito Pero nabibless lang kasi ako dito Sa Lucas 15, 11 verse 16. Ito ay kwento ng, ano basahin ko pa kaya? Ito kaya mabilis mo bata. Bong, yung parang bong, bilisan mo lang. Lucas 15, hanggang 11 hanggang 16. 15 siya, Lucas 15, 11 hanggang 16. Bilisan mo lang para ma... 15. Lucas 15, verse 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Na 15 na po na. Hanggang 28. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa walang namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya sa kanyang ginagawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong niya at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo.
Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang mga pinakamagandang damit at bisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Kaya mo. Hanggang 24. Ito po ay istorya ng alibugang anak. Alibuga, malalim ka ito eh. Ito ay istorya ng suwail na anak. Red. Dalawang magkapatid, anak ng tatay nila, mayaman yung magulang. Sa sobrang yaman ng magulang, wala na halos mapaglagyan ng kayamanan. May dalawa siyang anak na pamamanahan ng kanyang kayamanan. Buhay pa siya, hinati niya na yung kayamanan. Yung isang hati sa panganay, yung isang hati sa bunso. Ngayon, dumating ang time na yung bata, yung bunso ay dumating sa edad na pwede nang tumanggap ng mana. Halimbawa, ikaw may tatay ka, mayaman. Nakita mo mayaman ng tatay. Nasa edad ka na para maghingi ng kaparte. Automatic yun, manghihingi ka talaga ng kaparte mo, di ba? Yung nagbintangan ng lupa na mayaman, yung mayaman nga na nagbinta ng lupa sa amin, yung sikatuna, yung naibinta yung sikatuna na yan, yung pinagtatayo na sikatuna na hotel sa palengke, nabinta na lang, nabayaran na lahat yan eh. May isang lahat may nagkaparte-parte na sa mga anak at mga apo. May isang apo lang na hindi nakapirma. Nakahabol pa. Binayaran ko ulit. Bawal pala sa batas yun pag hindi nakapirma. Durin yun. Dito sa magkapatid, yung bunso, medyo may pagkataliwas ang utak eh. Hindi pa siya kapamilya, hiningi niya na yung kaparte niya doon sa tatay niya. Sa madaling salita, itong tatay mabait, alam na ng tatay na hihingiin yun eh. Mabait lang talaga yung tatay. Binigay ng tatay yung lahat ng kapirahan. At yung bata umalis na. Nung umalis yung bata, pumunta sa ibang lugar, nagliwaliw, nalulong sa bisyo, lahat. Nilustay na ang buong kayamanan, naubos. Dumating ang time na wala ng pera. Pagkatapos na yun, walang makain eh. Subukan mo maglayas. Ako, layas din ako. Wala makain. Wala makain sa Manila. Kahirap maglayas sa Manila. Ito lang. Doon, hindi pwede yung makikita ka sa bahay. Yung pinsan mo, kahit pinsan mo pa, pag nagtira ka doon, sisipain ka doon. Paalisin ka. Dahil ang pagkain mo, kamahal. Dumating yung time yung bunso na to na wala ng pera. Ang masukan, bilang tinanggap niya na yung trabaho kahit mag-alaga ng baboy. Alam mo naman, sabi ko nga sa bukid eh. Yung mga katabing bukid ko, sabi ko, brother Tulong, kuhain mo na lang kami, ako katulong. Para ako na lang mag-alaga ng bukid mo. Sabi ko sa kanila, sa kwentuhan kami, hindi yabang, angas lang. Sabi ko sa kumpare ko, pre, kung nakikita mo yung trabaho ko sa bukid, na ganito ang trabaho namin, pag kumuha ko ng katulong, hindi matutuwa katulong sa amin. Bagkus magkakaroon ng galit. Dahil kami, hindi kami nakatingala sa araw pag nagtrabaho eh. Alam kami pakialam sa tiyan na nagkumukulo pag nagtatrabaho kami sa bukid. Basta ang importante, nagtatrabaho kami. Alauna, alas 2, hindi pa kami nakatanghalian. Pas-pas pa rin ng kontraktor, pas-pas pa rin ng kung anong dapat trabaho sa bukid. Kung may katulong kami, matitisod ang katulong. Ganyan ba gusto mo? Ibig sabihin, hindi ko kino-consider sa sarili ko yung trabaho. Ang importante kong matapos yung trabaho. Maging maayos ang trabaho. Hindi ako nakakonsider sa pira, sa kung anong tagumpay meron. Ang importante yung inihatag ng trabaho sa akin ng Diyos gampanan ko. Example, ganito. Masisira yung palay ko. Walang tubig. Tagpuyot. Kahit sa niya, walang suporta ng tubig. Sa mga katabi ko, discourage na lahat. Pwede na sila ba ng apoy daw eh. Baka matalsikan ng sigarilyo mo, susunog. Pero ako bilang Kristiyano, may pag-asa pa ako. Dumating yung time na talagang wala nang pag-asa. Ano na, parang pugo na siya, susunog. Pero ako meron kahit ako, may pag-asa pa ako. Ano ako ng Diyos? Ano? Gawin ko isang bagay, lahat ng paraan gagawin ko. Pagkatapos nito, tapos na.
Bumili kami ng water pump, sinipsip namin yung tubig ng tapa, pinandara namin ng tubig na buhay yung palay. Pagkabuhay ng palay, sabi ko kayo noon, bahala ka na. Nabuhay na to. Trabahuin ko na yung dapat kong trabahuin. Ang mga katabi ko, isang hektarya, umani ng 6 na kaban, 7 kaban ako, umani ng 115 isang hektarya. Ano ang aral na kuha ko doon? Hindi tayo madidiscourage bilang anak ng Diyos. Gumawa, magtrabaho ang utos ng Biblia. Bilang isang Kristiyano, maging masipag ka. Trabahuin mo na, trabahuin. Pag wala magawa, Diyos nang kikilos. Ganun ang natutunan ko sa pananampalataya. Hindi ako kinabahan, hindi ako natakot dahil yung takot dahil sa tanas yun. Sa buhay ngayon, hindi ako matapang. Pero realize ko sa puso ko yung takot. Sa puso. Sa pagkatao, may takot pa rin ako. Takot ako makagawa ng kasalanan, tutulang talaga. Ayaw mo makagawa ng kasalanan, tutulang talaga. Grabe, makas na ako magsalita. Ganito na ako magsalita, pero puso ko takot gumawa ng kasalanan. Mukha ko lang, sabi ko, picture kami ni Mrs. sa seminar eh. Picture kami ganyan eh. Ano ba nang klaseng mukha? Yan, sabi ko doon. Bakit? Namumukha ko, mukhang pandigma. Nakikita ko sa mga pastor, mga kapatiran, ang ganda ng mukha, pandigma. Nagugwa ako, magbabagay na sa loob ng Panginoon, mukhang pandigma ang mukha. Pero purihan ng Panginoon, kahit pandigma ang mukha, ginamit ako. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, purihan mo ang Diyos. Hallelujah. At isang bagay dito na natutunan ko, sabi ko, naubos yung lahat ng kayamanan ng bata. Dumating yung time na gutom na siya, pati yung damo gusto niya na kainin. Try mo kainin yung damo. Yung siguro yung basura ng Jollibee, ilagay ko sa basura, dadamputin ko, kakainin yung mga tira ng mga spaghetti at mga ala. Kainin ko kayo, kaya ko kainin yun. Pero yung damog na may sabaw, tanggalin mo rin at kainin mo, baka sabihin mo, naku, nakasumpa yung buhay na inahamot. No. Baka, di ba? Dumating yung time na gano'n nangyari ba? At napag-isip-isip ko, ubi ako kay tatay ko, doon sa bahay namin, mayaman yung tatay ko. Yung mga katulong buhay mayaman, maraming pagkain, sobra pa. Pag uwi ko sa bahay, sasabihin ko sa tatay ko, huwag mo lang ituring na anak, ituring mo na lang katulong. Bakit? Anong purpose ng bata? Sa sarili niya pa rin, makasarili siya. Di ba? Makasarili yung bata. Isip niya pa rin yung sarili niya pa rin. Kung ako naglayas, hindi na ako mag-uwi. Babalik ako kung may trabaho. May hanap buhay. Pero ang bata hindi. Sarili niya pa rin iniisip niya. Nagutom ako. Doon sa tatay ko. Spoiled yung bata yan. Hindi bumalik. Pagbalik ng bata, ito yung magandang punto. Mula pala nung umalis yung bata, na pagbigay ng pera, pag sabi niya aalis siya, yung tatay niya araw-gabi, nakahintay na sa kanya. Binabantayan yung dinaanan niya. Kung kailan babalik yung anak. Nakahintay ang ama doon sa anak niya kung kailan bumalik. Nung nakita niya minsan isang araw bumalik yung tatay, ay yung anak, babalik na yung anak nandiyan. Malayo pa kilala niya na. Anak niya yun. Sabi ko sa Panginoon, kilala mo pala talaga ako. Grabe. Kailangan kilala ko ng Diyos. Amen. Bagamat sutil ako, bagamat matigas minsan ang ulo ko, bagamat kinakanggihan ko yung pag-atin sa mga gawain. Tama na maging gitarista ako, okay na yun. Tama na nangangarap ako sa salita ng Panginoon ko. Kung may mabilis man o wala, bahala na kayo. Ganun na ako. Pero salamat sa Panginoon, may buhay ako na binabahagi para sa inyo. Salamat sa Panginoon, may buhay ako na pinili ng Diyos na malayo pa pala. Inahantay pa rin pala ako ng Diyos. Malayo pa ako, alam na ng Diyos, kilala na ako ng Diyos. Alam mo kung bakit? Ilang libong tao ang inilalang ng Diyos dito sa mundo. Tapos binigyan ka ng pagkakataon makarinig ng salita niya, itong oras na ito. Amen. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng bahagi para makinig ng salita niya. Sa mga oras na ito. Hindi na lang yung mga mayayaman. At least yung mayaman, walang sagabal sa paglilingkod sa Panginoon. Samantalang ako mahirap. Maglingkod pa ako maglingkod, pwede naman ako mag-arawan muna. Di ba? Ako si Brother Tutong, dapat hindi ako mayaman eh. Hindi ako mayaman eh. Ba't ako magsisimba, ba't ako mag-gitarista? Dapat magtrabaho muna kami sa bukid ng mga anak ko para mas lalong yumaman, mas maraming dumami ang pira, mas masarap maglingkod sa Panginoon. Amen. Naintindihan niyo yung sinabi ko? Amen. Mas lalong yumaman, mas lalong dumami ang pira,
Mas masarap yung sa Panginoon. Ang ibig kong sabihin, kahit hindi ka mayaman, kahit mahirap ang buhay mo, pag pinagpala ka ng Diyos, masarap pag dito sa Panginoon na hindi ka mayaman. Amen. Hanggat wala kang pera, hanggat wala kang laman ng pera, ang pusa mo sa totoo lang, walang laman ng pera mo sa totoo. Nandun yung pananakalit ko magbiro, magkasaan na, magkaabiriya. Nandun yung pag-aaral bilang anak ng Diyos. Katulad ng anak, habang nahihirapan, habang nagugutom, naalala niyo yung buhay doon sa anak. Ganun ang Kristyano, dapat eh. Kaso naman, minsan ang Kristyano, nagpaabang din ninyo sa likod, nagkakaroon pa sa likod eh. Yung kapatid ko, ganun. Ang kapatid sa pananampalataya, kami sa akin na nun, pero sama ng ugali eh. Grabe nung kami. Pero sa totoo lang po, yung nga sinasabi, ulitin ko ulit sa inyo, wala po ako takot, hindi pa ako natatakot mabuhay. 2024, ito yung taon na napakasakit yung mga pangyayari sa buhay ko na halos daw isuka ko. Isuka ko na talaga. Hindi ko na may kwento sa inyo, baka sabihin sinisira ko yung mga taong involved sa mga problema ko. Naranasan kong magkagalit sa pamilya, hindi magkakasundo sa pamilya. Naranasan kong maging kagalit yung buong barangay council namin. Na hindi naman kagalit na nagka-komprontahan. Hindi, nagkaroon na ako ng damdamin, ng sama ng loob sa barangay council namin na halos naiinis na talaga ako. Pero alam mo kasalanan yun. Sa pamilya ni Mrs. medyo nagtagig din ako. Naranasan ko mapagpintangan na rapist ako. Namanyak ako. Tingin ko lang manyak na ako. Grabe naman. Naranasan kong halos pagtangaan akong barilin ako. Nakaupo lang ako sa shop ko, halos tangkaan ako pag barilin ako. Pag naalala ko yung mga bagay na yun, nare-realize ko sa sarili ko na napakasama ko na pala tao. Diba? Dahil na-involve ako sa mga ganong bagay, hindi na pagsubok ng Diyos ko. Pero isang araw, may napanood akong mensahe ng Diyos na nagsasabi na habang lumalaki ang mga alalahanin mo sa buhay, habang lumalaki yung mga pagsubok mo sa buhay, lalong lumalaki yung pananampalataya. Yes. Nakapalataya sa Panginoon. Tingnan ko sa time na naghanap ako ng religion. Gusto ko yung maghanap ng religion na tama. Kahit sa cellphone. Pero hindi ko iwanan yung religion ko. Alam ko na ito yung mabuti, ito yung tama eh. Ano ko sa cellphone, nakita ko lahat. Puro magagaling na teacher. Puro nakakurbata. Puro matitipuno. Puro kagalang-galang. Pero ang pinagsasabi, puro mo naman parang alam sa sarili. Minsan sa araw, gusto ko ngayon, naman yung ako yung sa sarili ko parangalan. Gusto ko hindi yung religion ko, kundi ikaw Panginoon. Ang tama nga, nung nakatin ako na seminar. Bira, ayaw ko na maging ako. Gusto ko maging ikaw na. Panginoon, hindi na yung maging ako. At puro yung mga Panginoon sa bagay na dumating sa punto na yung bata ay bumalik sa tatay niya. Lagi pa niyakap na yung tatay niya yung anak niya. Hindi na hinantay ng anak niya makapagsalita pa yung tatay yung anak. Sabihin na kung ano pang sasabihin, basta sinabi lang ng anak, ituloy mo na akong matulog. Hindi na ako karapat-dapat na bigyan anak ko. Pero ang ginawa ng tatay, tinawag yung mga katulong, halika! Bihisan niyo ito! Yung pinakamamahal kong anak. Grabe na. Bihisan niyo ito. Isuot ang panyabak, suotan ang mag-aarang damit at sinising na pang Panahon na kasi pagkas may singsing ka na pang tatak, royal blood ka eh. Anak mayaman ka o hindi ang mayaman ka. Yung pantatak na yun, halimbawa may kasunduan. Itong lupa na to binili ko kay Bradlando. Katunayan na binili ko sa kanya, kailangan niyang tatakan ng kanyang singsing na pantatak. Yung lupa na yun, na yung kasulatan ng papel. Ganun nakalagay yung pantatak. At yung pantatak na yun, pinamana sa anak mo pa rin. Bagamat nagkasala yung anak niya, bagamat naging soil yung anak niya, bagamat naging makasarili yung anak niya, naging alibuga yung anak niya, pagbalik, anak niya pa rin yun. Sa buhay natin, ang Panginoong Diyos hindi nagsawa, at salamat sa Panginoon dahil hindi siya nagsawa na subaybayan tayo. Sabi mo, mayabang ako. Mayabang talaga ako sa mayabang. Huwag mo ako kakantay pag nagdadrive ako dahil sisigawan kita. Bisa na, sigaw din talaga ako. Grabe. Pag nagdadrive ako ng motor, o tricycle, hindi ako pwedeng haraharaan mo, mag-overtake ka sa ganyan, tapos mamimbreno ko sa unahan, ay pambira. Kung gusto mo umavirtake, dumiretso ka na, huwag ka mabreno sa unahan ko. Sisirain mo yung takbo ng sasakyan.
disgrasyahin mo ko. Bangga ko. Kung mabilis yung motor mo, umovertake ka sa akin, at dumiritso ka na, huwag mo na akong antayin. Makikipag-away ka pa eh. Pero hindi ako nakikipag-away. Pero kinakante ko lang ng konti. Sinasagi ko lang ng konti. Tapos ako rin mag-overtake at mambrake ko sa harapan niya. O si Brad rin, banggay niya. Ay, yun, bangga ako. Ay, pag sila. Napakabuti ko ng Diyos sa bagay na yun. Bagamat sabihin kong Kristiyano tayo, pero hindi natin napipigilin yung mga ganong attitude. Minsan, yung apo ko, na maliit, ito rin yun nung pastor ko sabi, yung apo ko na maliit, pag nagsalita sila lahat, nakangiti. Pag nagsalita ako, malakas na kasimangot yung bata. Hindi pa marunong, hindi pa halos ko makita, pero nakasimangot na nakagano na. Ibig sabihin, galit na sa akin yung mata. Ayan sa akin. Pero totoo po yun. Dahil daw pala yun na sa kasalanan na sa puso ng tao. Bata pa lang yung bata. May kasalanan na rin yun, pero hindi niya pa na-i-active sa sarili na activate. Okay, paano ba yan? Activate? Cellphone kasi kayo na cellphone eh. Ngayon, maralaman mo na may pundong kasalanan yung bata pag kinanti mo yung bata. Yung bata na nagagalit, kahit yung mga ganyan kalaki. Pag kinanti mo daw yung bata ganyan kalaki, sabi ng bata sa'yo, bata kayo, marunong na. Try mo, ako kayong matanda, pag kinanti mo, hindi mo galit. Di ba? Ibig sabihin, ito ako, nagagalit din ako, katulad nyo. Minsan nga, pero hindi ako nagsasalita ng mura eh. Hindi ako nagkumpura ng original. Yung local lang ng mura. Kung anong buhay nyo, kung anong buhay ng hindi mga Kristiyano, naging buhay ko rin yan minsan. Pero sabi nga doon, namatay si Jesus, 2,000 taon na. Hindi pa ako sinilang nun. 1972 lang ako sinilang eh. Pero covered na ako ng kaligtasan na binigay ni Jesus Christ. Covered na tayo ng kaligtasan ni Jesus Christ. Nga lang, magkakaiba tayo ng estado ng buhay na pinagsilangan. Maaaring ako sinilang ako ng buhay na mahirap. Maling kayo, sinilang kayo ng buhay na mayaman. Na bukas, pili kayo bumili ng bagong motor. Sa isang araw, ayaw mo na ng sniper, bako mo na yan, buwan ka na naman ng Aerox. Sa isang araw, ayaw mo na yan, gusto mo na ng rider. Maaaring sinilang kayo ng ganon, ng buhay. Maaaring ako, sinilang ako ng mahirap. Wala. Nagsikap lang. Pero parehas tayong mahal ng Diyos. Maaaring dumating kayo sa punto na halos hindi na natin pahagaan ng Diyos dahil sa sobrang busy na tayo sa trabaho. Totoo lang. Daras ko yan. Amen. Buhay ko yan. Sa sobrang busy sa trabaho, minsan halos masimbaho hindi. Di ba? Pinaglalabanan ng isip ko kung paano maglingkod sa Panginoon. Hindi ko sasabihin sa iyo na matanda ko ngayon. Na matured akong Kristiyano ngayon. Dahil habang sinasabi kong matured akong Kristiyano ngayon, unti-unti ako natulibag. Oo, totoo lang. At salamat sa Panginoon sa bagay na yun. Naging mabuti ang Diyos, naging alibuga man ako, naging suwail man ako sa Panginoon, pero nandun pa rin nag-aantay ang Panginoon para sa akin lahat. Para sa inyo. Bakit mo nasabing, pati lahat tayo inaantay ng Panginoon. Lahat tayo alibugang anak sa harapan ng Panginoon na inaantay niya araw-araw. Na lumapit sa Kanya. May mga mali lang tayong ginagawa, pero hindi nagbago ng Diyos. Sabi nga, sa Saudi, pag nagkamali ka, pag nagnakaw ka ng piso, 2, at nahuli ka, putol dalili. Pag nagnakaw ka ng 1,000, putol ang kamay. Pag nagnakaw ka ng malaki-laki, putol ang braso. Paano pag nagnakaw ka ng pulapan, di putulin mo. Lahat na. Di ba? Ano sabi ng Biblia? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ginawa ng mga tao noong unang panahon. Pag nagkasala ka, bakit? Yung babae nahuli sa pangigiyapin, ang sentensya, ang hatol ay batuin para mamatay. Trabaho yun noon, hatol yun noon. Salamat sa panahon natin ngayon. Merong amnesty, merong human rights, bawal umatol ng kamatayan. Salamat sa panahon natin ngayon. Yung mga pusokal na kriminal, nakakaligtas pa. Dahil may mga amnesty ang gobyerno para sa atin. Paano pa kaya ang Diyos nagkaroon ng amnesty sa panahon natin ngayon? Bilangin mo yung lahat ng galit mo sa loob ng isang araw. Gano'ng karami?
Nagalit ka sa plato. Nagalit ka sa apoy, ayaw mong liya. Sabay namin ganun eh. Nagalit ka sa tubig. Brown out, wala tubig, nag-iiba ko tubig, kanyang umaga. Magpaligo. Ang malapit? Sila lahat, hindi ba tubig? Para laki lang eh. Grabe sigurado yung tubig. Nag-iba ko tubig, magpaligo. Tatay ako, kailangan kong gawin yun. Tatay yung malitugang anak, kailangan niyang gawin yun. Nakalingayin yung anak niya. Panahon na naghihirap ang tayo dito. Hindi nag-isip yung tatay na sinabi, hindi nagganon yung tatay doon sumipit. Oh ano, itsura mo ngayon, amoy baboy ka. Hindi sinabi ng tatay na gano'n. Ano, katikasan ng ulo mo. Automatic po sa atin, normal na magulang, kung may isang anak tayo na naging gano'n, automatic ka mo sabihin natin. Automatic sumbatan kagad natin ng kagad. Kaya salamat sa Panginoon, hindi marunong manumbat ang Diyos. Ang Diyos mismo nakatay natin hindi marunong manumbat. Pagtatapos ako sa isang istorya, may isa akong kilalang napakayamang tao. Umiyaya ko sa simbahan. Sa kanang simbahan. Marami akong walang tayong masimba na yan, nabala lang sa buhay yan, nabala sa trabaho yan. Alam mo kung bakit? Yung tao na to, pag nakakita ng 1,000 sa kalsada, hindi niya pupulutin. Sa sobrang laki niya umita. Yung 1,000 na yan, baliwala sa kanya, hindi niya pag-aksaya ng panahon niya doon sa minutong makukonsume niya, nakupulutin niya pa, mahilo sa para pulutin. Hindi niya kukuha yung piro na yun. Ganun sa kayaman. Pero minsan isang araw, nagkasakit yung tao. Naubos halos yung kayamanan niya, walang nahalot, namamaligos na lang. Nagtanong nga sa akin, Brad, baka mayroon ka pa dyan sa akin, kunting na pambili ko lang ng gamot, nagbimintinan sa kayo. Nagmi-maintenance ako ngayon. Kasi isang araw daw yan. Gusto niya rin gawin simpa. Nainis ako. Hindi ako nainis para magkasala. Nainis ako doon sa sitwasyon. Gusto mo na magsimba kung kailan inutil ka na, noong mayaman ka pa, abala yung pagsimba. Kung kailan hindi mo na halos kaya mo magpupunta sa simbahan, bubuhatin pa kita, ay pasanganin pa kita eh. Noong parehas kayo na halos magkaragahan tayo sa puto, nayayain tayo sa simba, ayaw mo. Dahil abala yan, dahil mayaman kayo. Ngayon ako na lang ang mayaman, ikaw na kayo ng mahirap. Hindi ba? Joke lang. Ngayon mahirap ka na, sasabihin mo, wala ka nang magawa sa buhay mo, hindi ka na makapagtrabaho, hindi na makapagtrabaho sa school, magturo o mag-opisina, hindi ka na maka-opisina. Ang antay mo sa bahay, pag nagtae ka, pabuhat. Buhatin ka po sa CR. Ngayon mo sasabihin sa akin, magsisimba ka, eh kung mag-CR ka doon sa simbahan namin, bubuhatin pa kita. Aba, kasalanan ko yun. Nung malakas ka pa, hindi ka nagsimba. Pasalamat na lang siya, binuhay pa siya ng Diyos kahit na may sakit na siya. O diba, nagkaroon kasi ng oportunidad para makakilala sa inyo, kahit nakaratay na lang niya. Friends, kung may mababang mo sa inyo dyan, pahingi naman kahit magkano lang, pambili lang ng maintenance kong gamot. Wow! Napakabuti mo, Brad. Ang yabang-yabang mo. Tapos ngayon, pag may sakit na kayo, mambabae kayo doon, labangan niyo pa ako. Hindi adyo lang. Mambabae kayo noon, labangan niyo pa ako ng mga binata kami. Tapos ilayo magsimba, ayaw niyo. Tapos ngayon may sakit ka na, gusto mo na magsimba, abaw. Hindi na kaya. Magbasa ka na ng Biblia dyan. Kung kailan ka bang papasalan ka kita bago ka magsabing magsimba. Napakabuti mo. Salamat sa Panginoon. Alam mo kung bakit ko nasabi yun? Napag-isip-isip ko rin. Kapag malakas pa ako, magkatinatim na rin ako ng gunti. Ay, hindi naman yung parang kakalian ka na mapunta sa ano ka. Tapos pag wala ka na magawa, nandun ka na sa bahay. Pastor, gusto ko mag-attend seminar pero sunduin mo ako dito. Diba? Ano nangyari? Diba? Malakas ang tao, mayabang. Marunong magtanggihan kung malakas. Pag may pera ang tao, magaling tumanggihan. Oh, walang bahagi ang salita ng Diyos
Diyos sa buhay ng isang tao pag maraming pera at maraming laman ng bulsa. Pero salamat sa mga mayayaman na nag-commit ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kahit mayaman na sila. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Ang mayaman na tinuturing doon sa Biblia na ang mayaman hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yung literal na mayaman. Yun yung mayaman sa kasalanan. Yun yung maraming kasalanan, mayaman sa kasalanan, hindi makarating sa kaharian ng Diyos. May mga mayaman na mahirap, ang ibig ko sabihin, mga mahirap sila sa kasalanan dahil may takot sila sa Diyos. Oh, grabe. Pero purihin po ang Panginoon. May talata pa ako sa Biblia, ay babasahin dito. Isaiah 44 verse 20. Kita ko magtatapos para medyo masaya tayo. Mahaba yan tayo sa akin. 44 verse 22. Basahin mo, please. Ang pagkakasala mo'y pinawi ko na. Naglahong ulap ang katulad. Ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Salamat sa Panginoon. Pagkatapos natin makakilala sa Panginoon, pagkatapos natin makilala ang Diyos sa kanilang dito, pinawi na ng Diyos ang lahat ng ating mga. Tapos na. 22. Alam mo kung anong palatandaan doon? Doon naipako si Jesus sa cross, 2,000 taon na nakaraan. Dala-dala niya na yung mga kasalanan mo sa ngayon. Grabe naman. Hindi pa ako sinilang, pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi yun doon sa seminar, no? Hindi pa ako sinilang, pinatawad na ako ng Panginoon. Grabe, no? Napakabuti ng Diyos. Dahil yung tatay na yun, kung pag alis ng anak niya, hindi niya na pinatawad hanggang sa pag-uwi, mumurahin niya pa rin yung anak. Bago niya patatawarin, mumurahin niya muna. Pero hindi. Pag alis pa lang ng anak, napatawad na ng tatay. Araw-araw na naghihintay yung tatay. Ganun din sa buhay natin. Matagal ng pinatawad. At ang challenge sa akin sa seminar, ako kasi sabi ko sa inyo, opportunity na kuhan sa ko. Pag may seminar, kailangan mo take note. Ang pag-take note ko, hindi dahil para doon sa program. Mag-take note ako para makuha ko ng mga estilo ng pag-mensahe. Para dito. At ang isang buod ng pag-take note ko, alam mo kung bakit? Yung isip ko nakapokus sa pag-inig ng salita ng pastor. Hindi ako inantok. At ang malupit na pang ipatanggal namin ng antok, kamyas ni pastor. Pulsahan ko ng kamyas ko, ibigay ko sa kanila. Kain sila kamyas, kain sila po, taglantok natin. Sa totoo Kasi lang, parang may mga grupo yan, mga bata, medyo inaantok yung mga bata. Pero kami, grupo talaga kami, nakapokus talaga kami sa salita ng pastor. Grupo natin, nakapokus talaga eh. Re-encourage ko kayo. Ano mga seminar, ano mga gawain, pagkasin tayo. Bagamat may mga kanya-kanya tayong dahilan, may mga kanya-kanya tayong mga suliranin sa buhay, minsan natataunan na may mga trabaho tayo. Pero pagsikapan natin na mapagyaman yung ating kaalaman. Pagsikapan natin mapagbuti yung ating pananampalataya. Dahil hindi naman ano yun eh. Yung pagdalo doon sa mga pagtitipon, pagpapalakas ng pananampalataya. Amen. Oo. Hindi naman yun na dahil para maging matalino ka, para mo ano. Eh kung sarap lang ng pagkain, wala naman yun eh. Kung sa abala na may dudulot yan sa akin, abala talaga, grabe. Pero hindi ko may pagpapalik, sabi ko nga, yung 2025 na taon na sabi ko, hira, unti-unti at dami ng mga problema dumating sa buhay ko. Pero salamat sa Panginoon, may isang dumating sa buhay ko na naging pagbabahala. Ipagpasalamat talaga ang taong 2025. Hindi man ako hindi man ako nakatanggap ng reward sa Panginoon ngayong taon na to, pero alam ko, ito na yung reward ng Diyos para sa buhay ko. I-encourage ko rin kayo, maging pamilya ko, mga ate. Maraming nabago sa pananaw sa buhay ko. Hindi kasi puso ko eh. Marami akong mga Israel sa buhay na pasan dati. Naging maluwag yung puso ko sa pananaw ngayon. Pangalamtan ko. Naging maluwag sa buhay. Ginawi lang ng Diyos lahat ng mga kasalanan natin. Pagkatapos makinig sa salita ng Panginoon, natawad din ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Pigilin na tayo ng Diyos. Susin tayo. Sa libong-libong tao, dito sa Hospital Mindoro,
Diyos, ang mundo na babalutan ng universe, malaki yan. Dito sa mundo, may lupa. Bahagi ng lupa, kalahati dagat, kalahati lupa. Mundo. Dito sa mundo, sa lupa, may bansa. Bansang Pilipinas, maliit lang yun kung titingnan sa mapa. Doon sa bansang Pilipinas, hanapin mo Mindoro. Maliit pa rin yung Mindoro. Patitingnan lang. Doon sa Mindoro, hanapin mo Central Sitio Mabuhay. Naku, lumiit na lalo. Doon sa Sitio Mabuhay, hanapin mo si Brother Durun. Doon sa Sitio Mabuhay sa Tuktok. Napakaliit lalo. Alam mo na kung kita. Pero, Amen. Hallelujah. isa ako, isa kayo sa maliit na bagay na alikabok na lang ang laki na pinilit ng Diyos para maging anak. Isa ako, isa kayo na pinilit ng Diyos para pagpalain. Amen. At ang pinakamalupit dyan, ang desire ng puso mo pag nakarating sa Panginoon, ipaabot mo sa Diyos. O sabi mo, Diyos, kung anong gusto mo. Panginoon, gusto ko ng ganito, gusto mo ng yan. Balang araw, gusto pa rin ng Diyos yan. Hindi man mabilisan, pero balang araw, gusto pa rin ng Diyos yan. Pero ng Kristiyano, magbibigay ng Diyos ng mga desire ng puso mo dahil sa anak niya. Di ba? Yung alibukang anak, binigay ng tatay niya yung desire ng puso niya. Kahit mali. Ganun mag-provide ng Diyos ng mga blessings sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya niya tayong pilisin. Yung pagtulog, practice ng kamatayan niya. Sabi ko nga, matulog ka ngayon, tanghali, choice mo yun, magpapit ka, mamimili ka. Mamaya gabi magtulog ka, choice mo rin yun. Mamimili ka, pagod ka, gusto mo matulog. Pero yung pagising mo bukas, hindi mo na choice yun. Choice, paraan na ng Diyos yun kung gusto niya pang isingin ikaw, hindi na. Yung pagising mo bukas. Di ba? Halimbawa, ang pangyayari ng Diyos sa buhay natin yun. Mayabang ka? O sige, mayabang ka. Sige, matulog ka. Pagkatulog mo, hindi na kita gigisingin. Di ba? Pag pinagbigyan ng Diyos yung bagay na yun, tingnan natin yan. Kaso lang, may Diyos tayo. Puno ng biyaya at tawag. Naawa pa rin tayo sa kakating. Diyos natin. Purihin po ang Panginoon. Magandang tanghali ko sa inyong lahat. Amen.